ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Ang pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ngalan po ni Nalakay Mayor Deo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus. Sa pong headlines, isang bagyo sa labas ho yan ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Naispatan ng pag-asa pero nakaumang daw hong humambalo sa China. RH Break Time! 13 hanggang 18 bagyo posibleng pumasok sa PAR ngayong taon ayon sa pag-asa. RH Break Time! Danyos ho ng bagyong Aghon sa Pilipinas, pumalo sa higit sa may 300 milyong piso. 7 katao daw po ang naitalang patay, 8 ang sugatan ayon po yan sa NDRRMC. RH Break Time! Nako, sa mga motorista, no ha? Presyo ng petrolyo may asahang dagdag bawas sa susunod na linggo. RH Break Time! Inflation rate tataas daw po ng hanggang 4.5% ngayong buwang ito ng Mayo ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. RH Break Time! Fishing expedition ng Pinoy fishermen sa West Philippine Sea naging matagumpay ayon sa grupong Pamalakaya. RH Break Time! Mga mangisda ng Bao de Masinloc abay lalaban. Lalaban daw po sila kaysa sila'y mamatay sa gutom kontra fishing ban ng China. RH Break Time! 7 Chinese nationals huli naman sa illegal na pagtatrabaho sa isang quarry sa Batangas. Kasadong ipa-deport. RH Break Time! Dating US President Donald Trump, hinatulang guilty sa 34 na bilang ng felony sa manoy cover-up ng hush money. RH Break Time! Samantala, LRT2 may free ride sa mga empleyado ng Marina bukas, June 1. RH Break Time! Sa ating pong mga balita, naispatan ho ng pag-asang isang bagyo na inaasahang hahambalo sa China. Ayon po sa Weather Bureau Pag-asa, huling namataan ng bagyo na nasa kategoryang Tropical Depression sa layong 755 kilometro sa kanluran ng Northern Luzon. Taglay po ng naturang bagyo ang pinakamalakas na hangin. Nabot po sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin nabot naman sa 55 kilometro bawat oras. Ito ho'y kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras at tinutumbok nga po ang bansang China. Gayunman, posibleng hindi na ito makapasok po sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantala, patuloy naman ng paghina ng epekto naman ng Southwest Monsoon o hanging habagat sa Pilipinas. Ayon pa rin po sa Weather Bureau Pag-asa, ito po ay dahil daw po sa paghatak naman ng bagyo sa habagat, papalayo ng bansa. Abay, nag-iipon pala ito ng lakas, itong bagyong ito at tinutumbok nga ho ang bansang China. RH Break Time!
Nasa 13 hanggang 18 bagyo daw po ang inasang papasok naman sa Philippine Area of Responsibility ngayong taong ito 2024. Ayon po sa Weather Bureau Pag-asa, mas konti raw po itong bilang na ito kumpara sa average na 19 hanggang 20 mga bagyo na tumatama sa Pilipinas. Kamakailan po ay naranasan ng bansa ang unang tropical cyclone ngayong 2024. Ito nga po yung bagyong Aghon. Nito hong Miyerkules ay opisyal nang dineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ho ng tagulan sa Pilipinas. Samantala, isa o dalawang tropical cyclone naman ang posibleng pumasok sa PAR sa buwan ng Hunyo. RH Break Time. Umabot naman sa higit sa 365 milyong pisong halaga daw po ang napinsala ng bagyong Aghon. Ayon po sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 44 na infrastruktura ang sinira ng bagyong Aghon. Diyan po yan sa may Cavite, sa Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Province. Samantala, nasa 21 milyong piso namang halaga na agrikultura ang sinira ho ng bagyong Aghon. Natili naman sa 8 ang naitalang nasugatan, habang 7 ang namatay dahil po sa pagsalanta ng bagyong Aghon. RH Break Time. Ngayon pa lamang ay dapat daw po mapaghandaan na ng pamahalaan ng mas matinding pagbaha dahil po sa nalalapit na pagpasok naman ng La Nina. Ayon po kay Senadora Loren Ligad na nakilalang environmentalist, mahalagaan niya sa ngayon pa lamang ay seryosohin na ng pamahalaan ang problema sa climate change. Umaasa naman po si Senadora Legarda na mga ginawang reclamation project sa Manila Bay, ayan na, ay hindi ho magdudulot ganun ng mas matinding pagbaha sa Metro Manila. Ganun ba yun? Paano kung bigla hong maningil ang karagatan, at bawiin yung nireclaim dyan sa Manila Bay? Ito po ay inamin na noon para ho ay tutol naman siya sa mga reclamation projects dahil sa liliit ang mga daluyan ng tubig. I've never been in favor of the reclamation. I am still wondering how the DNR had issued the ECC, but what's the power of one lawmaker, right? Mm-hmm. So, maganda rin tignan ng kanilang mga ECC ang pinagbasihan ng pag-grant nito na sana'y hindi ito magdulot ng lalong pagbaha sa Metro Manila. Dahil common sense, pagliliit ang lawak, liit ang bay, di ba? Mag-overflow. Tsaka pinatay mo na ba ang buhay sa ilalim, corang reefs? Ayun. Sana lang ho, hindi babaha, pero yun ang pinangamban, mas matinding pagbaha maaaring idulot niyang reclamation project na yan sa may Manila Bay. RH Break Time. Samantala naman sa iba pang balita, namumuro ho ang dagdag bawas sa presyo ho ng petroleum products sa susunod na linggo. Sa pagtayo ho ng oil industry sources, 90 centavos hanggang piso ang posibilidad hong rollback sa bawat litro ng gasolina. Pero bad news naman sa mga gumagamit ng diesel at ng kerosene dahil po sa namumuro namang tumaas ng 40 sentimos hanggang 50 sentimos ang bawat litro ng diesel at 75 centavos hanggang 85 centavos naman ang pagtaas sa bawat litro ng kerosene. Ang ganitong pagtaya ho sa oil price adjustment ay bate naman sa mga nakalipas na araw ho ng trading at maaari pa ho magbago sa ikalimang araw ng trading ngayong araw na ito. Pero mas probably ganun na ho yun.
magkakaroon ho ng rollback at pagtaas sa presyo ng petrolyo next week. RH Break Time. Tinataya naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maglalaro sa 3.7% hanggang 4.5% ang inflation rate ngayong pong buwan na ito ng Mayo. Sakali daw hong maitala ang pinakamataas na forecast ay lalagpas na ito sa inflation target ng pamahalaan. Ito po'y dahil naman sa mahal. Buti pa ang singil sa kuryente nagmamahal. Ang presyo ng gulay ay nagmamahal. Gayon din ang pagmahal din. Puro na lang mahal. Ito yung mga masamang pagmamahal, ano? Nagmamahal ang singil sa kuryente, nagmamahal ang presyo ng gulay, nagmamahal din ang halaga ng dolyar. Tumataas ho ang halaga ng dolyar laban sa ating piso. Umaasa naman ng BSP na mapapababa ito ng mas murang presyo ng bigas, isda at prutas. Sana nga ho. Pati na rin ang mas murang halaga ng petroleum products. Pero sa ngayon, suntok sa buwan yan. RH Break Time. Sampay pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita mga kaibigan sa Break Time. Minus po sina Lakay Mayor Deo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus. Pagtyagaan po ninyo ako hanggang alas 5 ho ng hapon. Uy, magandang hapon kay Sir Ian Dennis Pedro na lagi nakatutok sa DZRH. At sa iba pang mga tumatangkilig sa ating himpilan. Standby pa rin po sa iba pang mga balita. Aba, buti na lang naging matagumpay yung fishing expedition ng mga mangisdang Pinoy dyan po sa West Philippine Sea. Mukhang hindi nagpakita ng pangil ang China. Mukhang ninenervyos ang China ngayon dahil yung isang bagyong naispatan dyan sa South China Sea mukhang sa kanila. Sa kanila ang hambalos. Ang sabi tuloy ng iba nating kababayan, mukhang nandyan na yung karma. Nandyan na yung karma ng China. RH Break Time. 7 Chinese nationals huli sa illegal na pagtatrabaho sa isang quarry sa Batangas. Kasado pong ipatapon pabalik ng China. Uy, grabe naman to, ano? Kauna-unahan sa kasaysayan ng Amerika. Isang dating Pangulo ng Amerika, si dating US President Donald Trump, hinatulang guilty sa 34 na bilang ng felony. Ito'y sa pagpamimeke daw po ng mga dokumento para pagtakpan lamang yung hush money para patahimikin yung isang porn. Ano ba to? Porn star ba to? Ano Diyos me. Ano ba naman yan? Former President Donald Trump. Samantala naman, atin mo nang alamin ang update mula sa Pag-asa. May humahabol si Ma'am Lori de la Cruz bago tayo mag-commercial. RH Break Time. Ma'am Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon din, sir, at sa mga kababayan natin. Ngayon po ay wala tayong inasahang malawakang pag-ulan liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. So, in-effect po yan sa buong bansa including Metro Manila. Dahil easterlies po ang nakaka-apekto ngayon sa ating kapuluan. Wala tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Although dito po sa labas, sa particular sa western part ng bansa, sa dagat ho, pero nasa labas po ito ng PAR, ay may na mataan tayong isang bagyo na sa 1,090 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. At most likely maglalandfall ito sa China. Yun. So, lalakas ba ito, Ma'am Lori? Mukhang nag-iipon ng lakas, ha? Opo, posibleng lumakas pa po ito bago po ito maglandfall. Saka yung habagat natin mukhang hinahatak ng bagyo.
Tama, sir. Tama po. Wow. Kaya po ngayon, ang ating habagat hindi ngayon sa atin concentrated or hindi Nakafocus ngayon sa China, naka-affect yung po. habagat. Yes. Po, doon Saka sa yung bagyo. Wow, may Opo, habagat na sa may bagyo bagyo. pa yung tatama sa China. Yes. Ano ba Po, naman most likely yan? the bagyo po. Oo, Bagyo. talaga. Oo. So, namomonitor nyo ba kung gaano nakalakas ngayon yung bagyo, Ma'am Lori? Opo, nasa 55 kilometers per hour near the center. So, tropical depression po ito ngayon. Nag-intensify siya over the past few hours. Talaga naman, no. So, parang wala tayong nakikitang cloud cluster sa Pilipinas ngayon, ah. Kunti Yes lang. po, sa ngayon po. Opo. Oo, ayun. So, yung habagat, absent muna ngayon. Yes po. Present muna Tama sila po, sir. papuntang China, Diyos mio. So, itong weekend ay magiging maaliwalas, Ma'am Lori, ang panahon natin sa Pilipinas. Opo, most likely, sir. Ito pa rin mag-prevail yung ganitong klaseng panahon. Thunderstorm ho, Ma'am. Possible sa mga hapon at gabi po. Ayun. So, kailangan pa rin magdala ng payong sa mga biglang pagulan. Yes po, tama po. Ayan. Ma'am Lori, maraming salamat po sa inyo, ma'am, and regards sa mga taga-Pag-asa. Yes po. Ano naman, good afternoon. Good afternoon po. Si Ma'am Lori de la Cruz, mga kaibigan, direct live from our State Bureau, Weather Bureau, Pag-asa. RH Break Time. Pilipinas, ang oras alas 4:26 ng hapon. H Break Time. Uy, magandang hapon kay Sir Ervin Luyon. Happy Flashback Friday afternoon ba? Ano bang naalala ho nyo ngayong Friday flashback? Naalala nyo ba yung dating ang presyo ng petrolyo na sa 30? 40. May mantakin mo mga presyo ng petrolyo nasa 60 plus hanggang 70, di ba? Tapos yung palitan ng piso dolyar noon dati nasa ano lang 20 mahigit lang. Ha? 30 ha? O mahigit pa. Mantala ngayon mantakin mo 58 pesos ha? Kahapon pumalo ng 58 pesos and tama ba yun? 63 centavos per dollar? Wow. Magkano kaya ngayon, Miss Aliyah? Pakicheck mo nga, Miss Aliyah, yung foreign exchange. Magkano ang palitan ngayon ng dolar sa ating piso? RH Break Time. Sali pa rin po mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Minus po sinala kay Mayor Deo Macalma at Ms. Tea Pecho Corpus at meron silang mahalagang inasikaso ngayong araw na ito ng Friday. Ayun, medyo nakabawi ng konti ang ating piso, ha? Ang palitan po ay nagsara ngayon, ang palitan sa 58 pesos and 51 centavos sa isang dolyar. Bay nakabawi ng konti, ha? Nakabawi ng ano ba? 13 ba? 13 sentimos, ha? Hindi ako nagkakamali. Oy, pagbati daw muna kay Bro Noble Justice Alfredo Ampuan ng Court of Appeals. Aba, birthday niya ngayon yun. Happy birthday po, sir. Justice Alfredo Ampuan. Mula po sa inyong mga kabrad. Ha? Nala kay Mayor Deo Macalma. RH Break Time. Ayun, sabi ni Jeremiah Ancheta, sabi niya, time ni dating Pangulong ni Apo Ramos, ha? Nasa 27 to 28 pesos ang palitan, ha? Sa isang dolyar. Wow! Ang laki-laki ng inilundag, ha? Naging ligtas at tagumpay ang ginawang fishing expedition ng grupo ng mga mangisda ng Pamalakaya sa West Philippine Sea. Ito po ang kinumpirma ni Fernando Capando Hicap,
National President ng Pamalakaya sa panempo ng DZRH. Ayon po kay ICAP, target sana ng grupo na mapuntahan ng fishing ground o yung pong nasa layong 20 to 30 nautical miles mula po sa baybayin ng Masinloc, Zambales, ngunit nagawa lang po nilang narating ang 10 nautical miles dahil po sa matinding alon at matinding bigwas ng hangin. Matagumpay naman na nailunsad natin yung fishing expedition kagabi. Target sana nating puntahan yung fishing ground ng mga municipal fisher ng Masinloc, yung mga 20 to 30 nautical miles. Kaya lang, hindi natin naabot. Abot na kami ng mga 10 nautical miles. Ay, nalalaki na ng alon, malakas yung hangin, kaya nahirapan na yung mga maliliit na bangka na kasama namin. Pinagpa ni ICAP na asahan na raw po ang serye ng fishing expedition ng kanilang grupo dyan po sa ating teritoryo. O, nakikinig ko bang China? Sa teritoryo ho ng Pilipinas, ang West Philippine Sea, para igit ang karapatan ng ating mga mangisda sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at tutulan ang fishing ban ng China. Saan nyo po na ang Pamalakaya po ay seryoso, nakaharapin dito. Kung in case talagang manghuli sila, ng mga mangis ng Pilipino, ay tuloy-tuloy, yung ating pagkilos. At hindi tayo natatakot sa kanila, baka maglunsad pa tayo ng mga sunod-sunod ng serye ng mga expedition para kondinahin sila. RH Break Time! Okay, standby muna sa ating mga report. Standby kina Miss Let Narciso at Lakay Raymond at Paz. Atin muna ang alamin ng update kaugnay po ng ikinikilos. Parang bagyo lang, ikinikilos ho ng mga sasakyan sa ating mga lansangan sa Metro Manila. Mula sa MMDA Metro Base, nandiyan po sa ating linya si Ginoong Mark Ramos. Sir Mark, magandang hapon po sa inyo dyan sa Metro Base ng MMDA. Magandang hapon din po sa lahat na nakikinig ng DZRH. Narito po mauling kaganapan sa daloy ng lansangan ng Metro Manila. Simula ko sa may south po ng EDSA Monumento Circle papunta ng Bisirano. Maluwag pa naman ang daloy ng mga sasakyan. Pagbabagal na yan dito na sa may papuntang A. Jesus. Luluwag niya papunta ng Old Samson Road, magbabagal na dito sa may papuntang Balintawak. Balintawak papunta ng Muñoz, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may West Avenue. West Avenue, maluwag na tayo papuntang Quezon Ave. Magbabagal na tayo dito na ulit sa may Scout Borromeo papunta ng Timog. Sa may Kamuning, maluwag na tayo papunta ng Pituason. Pituason papunta ng Boni Serrano, maluwag na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito sa may Ortigas. Ortigas papuntang Shaw Boulevard, makakaranas tayo ng bagyang pagbibigat. Ganoon na rin dito sa may papuntang Boni. Sa may Guadalupe naman, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito sa may Buendia. Bagyang luluwag sa may papuntang Ayala hanggang Magallanes. Magallanes papuntang Evangelista, maluwag pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Pagbibigat na tayo dito na sa may tramo papunta ng Cabrera. Dugtong na yan hanggang dito sa may Pasay Top. Bagyan luluwag tayo papunta ng Park Avenue. Ngunit sa may Park Avenue papunta ng FB Harrison, may pagbibigat tayo mararanasan. Luluwag na yan dito na sa may papunta ng Makapagal hanggang Molopecia. Sa may north mo naman ng EDSA, Molopecia papunta ng intersection ng Makapagal, maluwag pa yan ang daloy ng mga sasakyan. Magbibigat na yan papunta ng intersection ng Roas EDSA. Dugtong na yan hanggang sa may FB Harrison hanggang Park Avenue. Ganun na rin dito sa may Pasay Top. Mabigat na ang daloy ng traffic. Luluwag na sa may papuntang Tramo hanggang Magallanes. Magallanes papuntang Ayala, may kabilisan pa ang daloy ng traffic. Ganito na rin dito sa may papunta ng Buendia hanggang Kalayaan. Makakaranas na tayo ng pagbibigat dito sa may Estrella papunta ng Guadalupe. Dugtong na yan hanggang Pioneer hanggang Shaw Boulevard. Ganoon na rin dito sa may papuntang Mega Mall. Mabigat pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Luluwag na tayo ng Bagya sa may Guadix papunta ng White Plains. Ngunit sa may White Plains, mabigat na tayo papunta ng Boni Serrano hanggang sa may papunta ng Pituason hanggang Aurora. Aurora papunta ng Nepa Q-Mart, may kaluwagan pa tayo mararanasan hanggang sa may papunta ng Centris sa may Quezon Ave.
Ngunit sa may Quezon na papunta ng Trinoma, dugtong na mabigat na dali ng traffic hanggang sa may North EDSA. Ganoon na rin sa may papuntang Muñoz, may pagbibigat pa tayo mararanasan. Luluwag lang yan ng Bagya, ngunit pagsapit natin ng Balintawak, papunta ng Oliveros, mabigat na rin ang dali ng mga sasakyan pababa ng East Service Road. After nyan, maluwag na tayo papuntang Monumento Circle. Yan lamang po mauli ka na. Yun magandang, yun ang good news, Sir Mark, yung papuntang Monumento Circle. Yes po, sir. Maluwag na. pero pa-build up na yung traffic no kasi para rush hour na eh. Yes po, sir. Oo. Parating ko na rin po. Pero- Talagang mga ganitong oras na nagsisimula yung... Yes, sir. Oo. Talaga Friday pa, sir. Hindi nyo ba napapansin sa MMDA, Sir Mark, kapag sobrang taas yung presyo ng petrolyo, kumukunti yung mga sasakyan? O ganun lang? Ganun din? Walang nangyayari? Parang ganun din. Depende po sa ano eh. Depende rin po sa sa pangyayari, sir. Ayun, Hindi po no. natin masasabi eh. Kasi 'di ba, iba pag alam nilang pamahal ang presyo ng petrolyo, abay medyo hinay-hinay muna sa paggamit ng mga sakyan, ano Opo. Makatipid Pero man naman lang. yung iba, yung alam nilang bago magtaas, nagpapagasolina na. Oo, nagpapa-full tank na. Kaya ano rin po, hindi rin po natin masasabi. Oo nga, parang hindi mo rin napapansin, no? Kung may epekto, ano Salamat, Sir Mark. More power sa MMDA. Right. Thank you so much, si Sir Mark Ramos mula po sa MMDA Metro Base. RH Break Time. Ang sabi ni Ray Guevara, abay ito'y babala, parang warning sa mga kababayan nating pumapasok dyan sa West Philippine Sea na atin naman. Sabi niya, kapag hinuli kayo ng mga incheck, abay kawawa kayo, hindi kayo may pagtatanggol ng gobyerno. Sir Ray, Tokayo, may sagot sa iyo ha. O ito, pakinggan mo to. Lalaban kaysa mamatay sa gutom. Ito daw ho ang pahayag mismo ng Pangulo ng New Masinloc Fishermen Association na si Leonardo Quaresma. Ito po ang tugon ng grupo kasunod ng pahayag ng China na arestuhin ang mga trespasser na papasok sa South China Sea. Sa panayam po ng DZRH kay Quaresma, sinabi niya na kung sakaling may magtatangka sa kanila habang nangingisda, ay iiwas sila. Ngunit, kung hindi raw may iwasan, ay mapipilitan daw silang manlaban. Yun lang. Ano mangyayari niya? Huwag naman sana ganun, Abay, alukin na lang ho ninyo ng isda, tapos saka umalis na lang sila. Pwede namang idaan sa magandang usapan, Anya, hindi sila patitinag dahil naman sa labag sa batas ang sinasabing fishing ban ng China at pagbabawal sa pangingisda sa sariling atin ang West Philippine Sea. Patuloy yung aming pagsasama-sama sa ating pong mga pagpalaot sa pangingisda. Walang pwedeng maglayad na nagsusulo, kundi sama-sama, grupo-grupo sa ating pong pagpapalaot. Para naman po yung mangyari ay hindi po malalagay sa panganib yung ating mga mangisda. Kung mayroon bang sakaling magtatangga sa amin dyan, kami naman po ay wala naman pong nilalabag sa ating batas. Kita naman po mamatay sa gutom yung aming pamilya na hindi walang ibang paghahanap buhayan, kundi ang tanging karagatan lamang. Mapipilit lang kaming lumaban at 20 lang daw po ang walang ganti pagka ginawa nila sa amin ang bagay na yan. Naku, wag naman Kanards, chill lang, chill. Idaan na lang sa magandang usapan. Pwede naman yung bigyan na lang ng nahuling isda tapos sabihin na lang ninyo na umalis na. Pwede ba yun? RH Break Time. Update mga kaibigan mula sa Malacanang. Pagpapanatili daw po ng malakas na relasyon ng Pilipinas at Singapore, pinagtibay sa pulong ho ni Pangulong BBM sa matataas opisyal sa naturang bansa. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso, Miss Let. Nakaharap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong leader ng Singapore sa bilateral meetings ng Pangulo kina Singaporean President Tharman Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong
Pinagtibay ang pagpapanatili ng maganda at matatag na relasyon ng Pilipinas at Singapore. Parehong inimbitahan ni Pangulong Marcos sina Shanmugaratnam at Wong na bumisita sa Pilipinas. Una nang sinabi ni Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na walang inaasahang pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Singapore sa ilalim ng bagong liderato. Mas nakatutok kasi agad ang mga opisyal doon sa pagpapatuloy ng mga polisiya o programang nakalatag na. Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Singapore ang ika-55 taon ng diplomatic relations. Gaganap ang pakipagpulong ni PBBM sa Singaporean leaders bago ang kanyang nakatakdang pagsasalita sa Shangri-La Dialogue ngayong gabi. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Miss Let. letters. Yes, Ray. Anong oras magsasalita si Pangulong BBM? Alas 8 pa ng gabi. Mamayang gabi pa. Maya pa. Ayun. So, siya ang inaabangan dyan, no? Sa security summit na yan? Oo, yung kanyang keynote address sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue. Ito ba yung first time? Pagtitipon ng mga leader at defense and security officials. Ito ba yung first time na magsasalita siya dyan? O any president of the Philippines? Hindi ako sigurado kung siya yung unang presidente ng Pilipinas, pero ngayong taon siya yung napili. Siya yung napili. At kada taon, isa lang na leader yung nagsasalita dyan. Ayun. Salamat, Miss Let. Happy weekend. Happy weekend. Balik sa'yo, Ray. Thank you so much. Si Let Narciso mula sa Malacanang. RH Break Time. LTO pinag-iingat daw po sa naisin nitong pagmultahin ng mga car owner na hindi nirerehistro ang pagbebenta at pagsangla ng kanilang mga sasakyan. Ayon po yan sa isang senador. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, huwag magpatupad ng mga polisiya na hindi handa ang ahensya at hindi pa nasusubukan kung gumagana. Ito ang babala ni Senator Grace Poe bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services sa Land Transportation Office o LTO. Kasunod dito ng lang siya na pagmultahin ng mga may-ari ng mga sasakyan na hindi nirerehistro sa LTO ang pagbibenta at sanla ng sasakyan. Ayon kay Po, kailangan munang tiyakin ng LTO na maayos ng kanilang sistema bago nila ito ipatupad. Hanggat maaari gawin ito online upang hindi na kailangan magtungo sa opisina ng mga LTO ang sino mang mga car owner. Naunang inihayag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na plano nilang ipatupad ang programa sa kalagitnaan ng buwan ng Hunyo. Naisip nila ang polisiyang ito kasunod ng kaso ng pananambang sa isang opisyal ng LTO ng motorsiklong ginamit ng gunman ay matagal nang naibenta. At pinakauli ay ang road rage sa Makati na kinasang ni Gerard Raymond Yu na sakay ng kanyang itim na Mercedes-Benz. Ayon sa original na may-ari ng sasakyan na taga Las Piñas, matagal na nila itong naibenta at nasa kamay na ni Yu. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond Advance. RH Break Time. Ay, sabay pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Break Time. Sabi ni Mundumak, paring Ray, susunod na pagkakataon, tayo naman mangisda sa gibwangan ng Beijing. Sa Beijing, China. Mauna ka na, Mundumak. Susunod na lang kami. Lalo pag ang palit ng ating piso ay magiging 1:1. Pwede ba yun? Kailan kaya mangyayari yun? 1 peso sa $1. Wow! Suntok sa planetang Jupiter yata yan eh. RH Break Time. Okay, sabay pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time, Pilipinas ang oras. Sandali lang, ha? Baka ito na, sandali lang. Para makatawag kaagad siya. Para po sa ating mas malakas telepono promo, kaugnay pa rin po ng anibersaryo po ng ating himpilan. Tawag lamang po sa 0998-568-9094. 0998-568-9094 para po sa mga makasasagot ho ng katanungan
kung ano pong himpilan ng radyo at telebisyon ngayon ang magdiriwang po na ika-85 anibersaryo sa July 15, 2024. Pilipinas ang oras, 9 minutes bago sumapit ng alas 5 ng hapon. H Break Time. Oy, may winner na! Wow, congrats! Ating ang tanungin yung ating winner ngayon sa ating mas malakas sa telepono promo ng DZRH. Magandang hapon po. Ba, nawala. Mukhang ayaw yung premyo. Mamaya. Baka meron na tayong mahagilap. Ano? O tawag lang ho. Ano ba yung number uli, Miss Josa? 0998 568 9094. Yan. Para kayo'y makatanggap ng limpak-limpak na 500 piso bilang premyo. RH Break Time. Sa atin pa rin po mga balita, naarestoho ng Immigration Bureau ang 7 Chinese na lalaki na nahuling iligal na nagtatrabaho sa isang quarry sa Batangas. Ito ay matapos naman ay kinasang operasyon ng Regional Intelligence Operations Unit 4A. Ayon po kay BI Intelligence Division Fortunato Manahan Jr., pangunahing target daw po ng operasyon ay ang kinilalang si Wang Xinglai, 34 anyos na siyang ipinasok sa bansa ng isang pekeng kumpanya. Gayunpaman, sa gitna ng operasyon ay nahuli rin ng 6 na iba pang napagalamang illegal din na nagtatrabaho sa naturang lugar. Isa sa kanila po ay kinilalang si Wang Xiaomin, 67 years old. Aba, yung senior citizen na, no? At sinasabing ito raw ang big boss ng mining company at ama raw ho ni Wang Xinglai. Sinabi naman ni BI Commissioner Norman Tansingo na ang pag-aresto ay nagugat daw po sa intelligence information na may ilang Chinese national umano ang iligal na nagtatrabaho sa mga mining operation. RH Break Time. Hawak na ho ng Immigration Bureau ang 7 Chinese national sa naaresto nga po na iligal na nagtatrabaho sa isang quarry sa Batangas. Ay po mismo kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng Immigration Bureau, kasalukuyan na pong pinoproseso ang kaukulang mga dokumento para sila'y ipatapon pabalik ng China. Ayon po kay Sandoval, isang Wang Xiaomin na Chinese national ang umano'y target, ngunit habang isinasagawang operasyon ay natuklasan na ang 6 na iba pa nasangkot din po sa iligal na pagmimina. Yung 7 na Chinese nationals po, walang kaukulang dokumento upang magtrabaho po dito. 6 po sa kanila ay may work visa, pero para po sa ibang kumpanya in Quezon City, in Metro Manila, not in Batangas, and not for mining. So illegal po yung pagtatrabaho nila dito. And sa yung isa pa sa kanila, yung dun sa 7, may isa po sa kanila, naka-tourist visa pa. Ang tinig mga kaibigan ni Miss Dana Sandoval, tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. RH Break Time. Heto na, ating balikan ang ating winner sa mas malakas sa telepono promo ng DZRH. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes sir, sino po sila sir? Elmer Dizon. Elmer Dizon, taga saan po kayo sir Elmer? Barangay Caipombo, Santa Maria, Bulacan. Taga Santa Maria, Bulacan. Aba. Ano po ang inyong sagot? DZRH. Ba, ang galing naman. Ang bilis 85. naman. Ang bilis naman. Congratulations po, Sir Elmer. Mabilis din pong darating sa inyo ang inyong premyo. Huwag pong ibababa. Huwag lang pong ibaba ang telepono, Sir Elmer. Salamat. Thank you so much, si Sir Elmer. Mula po dyan, Elmer Dizon, mula po sa Santa Maria, Bulacan. RH Break Time.
Patay ang isang 22 anyos na lalaki dalaman sa atake sa puso. Kasunod po ng malubhang lung injury. Dahil daw po sa araw-araw na siya'y nag-vape sa loob ng 2 taon. Babala sa mga nagbe-vape, Ayon po sa Department of Health, walang ibang komplikasyon o risk factors ang binata para atakin sa puso bukod sa kanyang pagbe-vape. Ayon po kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, dinala daw po sa emergency room ang biktima noong 2023 kahit siya'y wala namang comorbidities. Kaya naman, patuloy po ang paalala ho ng ahensya na huwag nang gumamit ng e-cigarettes at vape sa pagkakaroon ng acute myocardial infarction at stroke. Wow! Mayroon na. Ito yung kauna-unahan, kauna-unahang namatay dahil sa pagbe-vape. RH Break Time! Guilty naman sa 34 na bilang ng felony si dating US President Donald Trump dahil po sa pamimeke ng dokumento para pagtakpa ng hush money sa isang porn star bago po ang 2016 elections. Sa desisyon po ng korte, lumabag sa election law si Trump dahil sa layunin niyang patahimikin ang naturang porn star na si Stormy Daniels sa paraan ng legal expenses. Gagawin naman ng sa paghahatol ho. Kaso hindi pa ibinababa yung hatol, pero hinatulan na. Kay Trump sa July 11, ilang araw bago ang simula ng Republican National Convention kung saan nakatakda niyang makatunggali sa US presidential race incumbent President Joe Biden. RH Break Time! May alok ho na libreng sakay ang Light Rail Transit Line 2 para po sa mga empleyado ng Maritime Industry Authority o Marina bukas, June 1. Wow! Ano to? Anniversary ba to ng Marina? Oo nga, bukas, naalala ko tuloy si Bradley Magsino, Ayon po sa LRT2 Management, isasagawa ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, bukas yan, at from 5 p.m. to 7 p.m. bukas, June 1, 2024. Abay, magpakita lang siguro ng ID na kayo'y taga Marina. Sana all. RH Break Time! At ngayon, atin na pong alamin ang showbiz news mula sa ating showbiz princess, si Miss Alia Ikatlo, Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Nagde-date na nga ba? Ating alamin sa report ni Miss Alia Ikatlo. Miss Alia. Lakay Ray, matapos ang kumakalat ng mga chismis at kumakalat na litratong magkasama sila sa South Korea at ang tila soft launching photo ni Barbie Imperial kay Richard Gutierrez sa loob ng isang gym ay kinumpirma na ni talang talent manager na si Ozzy Diaz na exclusively dating na ang dalawa ayon sa kanyang source. Ayon pa kay Ozzy, hindi naman daw third party si Barbie sa hiwalayan ng mag-asawang Richard at Sara Labati dahil break na ang dalawa bago pa pumasok sa eksena si Barbie. Ngayong taon daw nagkamabutihan sina Richard at Barbie habang 2023 pa naghiwalay ang mag-asawa. Unang pumatok ang isyong may something sa dalawa nang maispata ng netizens na magkasama ang dalawa sa isang gastropub sa Alabang. Sunod naman ang kumakalat nitong buwan na litrato na magkasama naman sila sa South Korea. At ang pinakahuli ay ang gym photo ni Barbie kung saan tila si Richard umano ang lalaking kasama nito sa picture. Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Alia Ikatlo, sa iyong report. RH Break Time!
Ay, salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa programang Break Time. Minus po sina Lakay Mayor Deo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibay. Maraming salamat Miss Josa Cruzat, si Jackie Recio, sa ating mga nakagapay sa DCRH Television at maging sa DCRH Radio. RH Break Time. Pilipinas ang oras, ganap na pong 4 minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon.